Sa mga panahong tulad nito, mahalagang kilalanin natin ang kapangyarihan ng pakikipagtulungan. Kapag tayo ay nagsaanib puwersa, tayo ay mas malakas kaysa kapag tayo ay nag-iisa. Minsan pakiramdam natin na kulong tayo, para tayong naipit sa isang bagay na hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan, masisira natin ang tanikala ng pang-aapi at takot. Ito ay kagiliw-giliw na makita kung paano ang dinamika ngayon ay kahanay ng mga makasaysayang taktika kung saan ang takot ay ginagamit upang kontrolin. Ang mga taktika na ito ay nagbabalik sa panahon kung saan ang relihiyon ay ginagamit upang apihin ang mga tao. Katulad noon, magkakaroon lamang tayo ng pagbabago kung tayo'y maninindigan laban sa kawalan ng katarungan. Upang maputol ang siklo ng pang-aapi, dapat tayong magkaisa at manindigan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Dapat nating ipakita na tayo ay mas malakas na magkasama at nagsusumikap para sa isang kinabukasan kung saan ang kalayaan at pagkakapantay-pantay ay nararapat sa lahat, nang walang takot at pang-aapi. Kung titingnan natin ang digmaan, maaari tayong magtaka kung ito ay isang tumataas na bersyon ng mga kasalungat na mayroon tayo noong mga bata sa sandbox. Madalas itong nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng, gusto ko ang larwang yun na mayroon ka. Ngunit kapag meron na tayong laruan na yun, ang ating focus ay lumilipat sa ibang bagay na sa tingin natin ay gusto natin. Tila isang walang katapusang ikot ng pagnanasa, kung saan palagi tayong nagnanais ng higit pa, nang hindi kailanman lubos na nasisiyahan. Ang patuloy na paghahangad na ito ng higit pa, kasama ang pagnanais para sa agarang kasiyahan, ay maaaring humantong sa pagdami at tunggalian. Kung titingnan ito mula sa pananaw na ito, ang ideya ng pagbabahagi ng mansanas, sa iba ay tila isang nakakapreskong at matalinong diskarte. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa kung gaano kahalaga ang pakikipagtulungan at paghahangad ng mga ibinahagi ng interes, sa halip na nakatuon lamang sa makasariling pagnanasa para sa kapangyarihan o ari-arian. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan at kaalaman, maaari tayong lumikha ng isang mas mapayapa at maunlad na lipunan kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na umunlad. Mahalagang maunawaan ng mga pinuno kung paano katawanin, protektahan, at pangalagaan ang isang populasyon. Kung nabigo sila sa mga pangunahing responsibilidad na ito, hindi sila karapat-dapat sa kanilang posisyon. Ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa kakayahan sa pagtataguyod para sa mga interes kundi tungkol din sa isang malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan at adhikain ng kanilang pinaglilingkuran. Nangangailangan ito ng empatiya, integridad, at pangako sa kabutihang panlahat kaysa pansariling interes. Sa pamamagitan ng pagsisikap para sa pamumuno batay sa mga prinsipyo ng katarungan, pakikiramay, at inclusivity, maaari tayong lumikha ng isang mundo kung saan ang mga salungatan ay naresolba sa pamamagitan ng dialogo at pagtutulungan, sa halip na karahasan at pang-aapi. Ito ay isang mapaghangad na pananaw, ngunit isang karapat-dapat na ituloy para sa hinaharap ng kapayapaan at pagkakaisa. Kung interesado kang tuklasin ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan upang pagyamanin ang buhay, para sa iyong sarili at sa iba, nais kong anyayahan kang isaalang-alang ang Vishnu Society, kung saan ang Vishnocracy ay lubos na pinahahalagahan. Nilalagay ng Vishnocracy ang sangkatauhan sa unahan at naglalayo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at katarungan bilang mga haligi ng isang maunlad na lipunan. Hindi tulad ng demokrasya, na itinuturing na lipas na at sinauna, naniniwala kami sa isang sistema kung saan ang mga pangangailangan ng individual at kolektibo ay sentro at kung saan walang impluwensya ng mga Diyos. Nagsusumikap kami para sa pantay na pag-akses sa pangangalaga ng pangkalusugan para sa lahat at nais na lumayo sa mga buwis na hindi nagsisilbi sa mga tao at sa bansa, ngunit sa halip ay mapanira. Sa loob ng aming komunidad, pinahahalagahan namin ang halaga ng suporta sa isa't isa at pagkakaisa, lalo na sa gitna ng mga hamon na kinakaharap nating lahat, kung minsan ay hinihimok ng mga puwersang hindi natin kontrolado. Naniniwala kami sa kahalagahan ng pagsuporta at pagprotekta sa isa't isa, at sa sama-samang paghahangad ng mga positibong pagbabago sa ating buhay at sa mundo sa ating paligid. Ang Vishnu Society ay isang plataporma para sa empowerment at pagbuo ng komunidad, kung saan hinihikayat ang mga individual na ibahagi ang kanilang mga natatanging regalo at talento para sa kapakinabangan ng kolektibo. Nagsusumikap kami para sa pagsasama, pagkakaiba-iba, at pagkakapantay-pantay,
At naniniwala kami sa kahalagahan ng paglikha ng isang lipunan kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na umunlad at napagtanto ang kanilang buong potensyal. Sa pamamagitan ng pagsali sa Vishnu Society, magkakaroon ka ng pagkakataon maging bahagi ng isang nagbibigay inspirasyon komunidad ng mga taong katulad ng pag-iisip na nakatuon sa personal na pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Sama-sama, makakagawa tayo ng pagbabago, hindi lamang sa sarili nating buhay kundi pati na rin sa buhay ng iba. Inaanyayahan ka naming samahan kami sa aming paglalakbay patungo sa isang mas mabuting mundo para sa lahat. Mahalagang bigyang diin na ang lipunan ay hindi relihiyoso sa kalikasan at hindi direktang nakaugat sa Hinduismo. Hindi itinuturing ng lipunan si Vishnu bilang isang Diyos ngunit bilang isang makasaysayang figura na itinuturing bilang isang patriarka. Ayon sa mga tradisyon sa loob ng lipunan, si Vishnu ay isang laman at dugo ng tao, na may sariling mga karanasan at tagumpay ng tao. Sa loob ng lipunan, si Vishnu ay hindi sinasamba bilang isang banal na nilalang ngunit pinarangalan bilang isang halimbawa ng ilang mga moral at espiritual na halaga na hinahabol ng lipunan. Kasama sa mga pagpapahalagang ito ang kalayaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, at komunidad, gaya ng inilarawan kanina. Ang kwento ni Vishnu ay nagsisilbing inspirasyon at gabay para sa lahat. Sa makatuwid, upang linawin, itinuturing ng Vishnu Society si Vishnu bilang isang makasaysayang figura, isang ninuno ng tao, at hindi bilang isang banal na nilalang. Ang focus ay sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga at etika ng tao sa halip na mga relihiyosong doktrina o paniniwala. Vishnukresya, kahulugan. Ang Vishnukresy, nakaugnay sa mga turo ng Vishnu Society, ay isang sistemang pampulitika at pilosopikal na diskarte na malalim na nakaugat sa mga prinsipyo ng lipunan at ginagawa ang kalikasan bilang batayan nito. Tingnan natin ang mahahalagang katangian at prinsipyo ng Vishnukresy, ay pantao ng sentrisidad sa Vishnukresy, nilalagay ng Vishnukresy ang tao at ang kanilang mga pangangailangan sa sentro ng sistemang pampulitika at panlipunan. Kinikilala nito ang indibidwal na dignidad at karapatan ng mga mamamayan, na ang pamahalaan ay nakikita bilang isang lingkod ng populasyon. Ang pagtutok na ito sa human centricity ay bumubuo ng batayan para sa paggawa ng patakaran at pamamahala sa loob ng Vishnocratic governance, na inuuna ang kapakanan at mga pangangailangan ng mga indibidwal. 2. Kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang pangunahing prinsipyo ng Vishnocracy ay ang paghahangad ng kalayaan at pagkakapantay-pantay para sa lahat ng mamamayan. Kabilang dito ang pantay na pag-access sa mahahalagang serbisyo tulad ng edukasyon, pangangalaga ng pangkalusugan, trabaho, at iba pang pangunahing pangangailangan. Nilalayo ng Vishnocracy ang isang lipunan kung saan ang lahat ay may pantay na pagkakataon upang makamit ang kanilang potensyal, anuman ang background, relihiyon, kasarian, o katayuan sa lipunan. 3. Katarungan sa Vishnocracy. Ang hustisya ay isang pangunahing prinsipyo sa loob ng Vishnocratic na pamamahala. Kabilang dito ang pagiging patas, integridad, at etika sa lahat ng aspeto ng patakaran at pagpapatupad ng batas. Ang sistemang legal sa loob ng Vishnocracy ay idinisenyo upang matiyak ang pantay na pagtrato at proteksyon sa ilalim ng batas para sa lahat ng mga mamamayan at upang maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan. IV. Kawalan ng relihiyosong impluensya, hindi tulad ng mga teokrasya, kung saan ang mga pinuno ng relihiyon o mga doktrina ay may direktang papel sa pamamahala, kinikilala ng Vishnocracy ang paghihiwalay ng simbahan at estado. Ito ay batay sa mga turo ng hindi relihiyosong Vishnu Society, kung saan ang banal na interbensyon ay hindi nauugnay sa pang-araw-araw na pamamahala ng lipunan. Tinitiyak nito ang isang secular na diskarte sa pamamahala sa loob ng Vishnocracy. V-focus ng komunidad, hinihikayat ng Vishnocracy ang espiritu ng komunidad at pagkakaisa, tinitingnan ang lipunan sa kabuuan kung saan ang bawat indibidwal ay may pananagutan para sa kapakanan ng iba. Ang pagtutulungan at pagtutulungan ng isa't isa ay hinihikayat upang itaguyod ang pagkakaisa at katatagan ng lipunan, at upang matiyak ang isang inklusibo at sumusuportang lipunan. Ang Vishnu Society, kung saan ang Vishnocracy ay lubos na pinahahalagahan, ay nag-aalok ng alternatibong pananaw sa pamamahala at katarungang panlipunan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa pagtataguyod ng kapakanan ng lahat ng indibidwal, anuman ang kanilang background, paniniwala, o katayuan sa lipunan,
Ang Vishnukricy ay nag-aalok ng alternatibo sa mga sistema ng kadalasang nailalarawan ng kapangyarihan, politika at makasariling interes. Kinikilala nito ang pangangailangan para sa makatarungang mga patakaran na inuuna ang pagiging patas, integridad, at etika, at hinihikayat ang komunidad na ituloy ang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagyakap sa mga prinsipyo ng Vishnukricy ay maaaring magbigay ng patnubay para sa isang kinabukasan kung saan ang sangkatauhan ay sentro at mapayapang pakikipagtulungan ang pamantayan. Sa pamamagitan ng pagsisikap para sa isang mundo kung saan ang bawat individual ay may pagkakataon na umunlad at umunlad ang mga komunidad batay sa suporta at pag-unawa sa isa't isa, nakakalikha tayo ng isang mas makatarungan, inklusibo, at makataong lipunan. Mahalagang makakuha tayo ng inspirasyon mula sa mga pangunahing halaga ng Vishnukricy, tulad ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at katarungan, at isama ang mga pagpapahalagang ito sa ating pang-araw-araw na buhay at lipunan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan upang itaguyod ang mga prinsipyong ito, maaari tayong lumikha ng isang mundo kung saan ang kagalingan ng lahat ng mga mamamayan ay sentro at kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na makamit ang kanilang buong potensyal. Yakapin natin ang Vishnukricy bilang isang landas tungo sa isang mas magandang kinabukasan, kung saan tayo ay nagsusumikap para sa isang mundo kung saan ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagkakaisa ay nananaig. Ni Guru Besar Lankar Ida Bagas.